Hindi tayo alis na, sir.
atras, atras, atras. Atras tayo, atras. Atras, atras tayo. Atras tayo. Atras. Ay, umaatay. Sir, wala si Rhea. Umalis ba? Balik daw. Tinawakan mo. Akala ko, kausap ko lang kanina. Umalis pala. Ayan, si Kenneth. Narito kami sa harap ng Senado, sa harap ng Senado ito. Kasama ko ngayon si General Kita. Ano? Tagal pa to eh. Oo, sir, sige sir. Ako sa Mag-observe lang ako, sir. Okay, good. Good. Sayaw lang tayo, sayaw lang. Wala magsasalita, ha? Sayaw lang. Sayaw lang, ha? Wala magsasalita. Pagkihawakan mo lang, sasayaw ako. Eh, Kernel, banat! Sasayaw, sige! Banat! Yan, oo! Asan yan, oh? Yan, oo! Big alam sa out sa 76,000. Ito, hoy! Yan! Sayawan lang namin! Big alam sa out, guys! Kaibigan ko natin yan! Banat! Okay na. Okay, sinayawan ko lang. Kernel, baka may mensahe ka kay Vice President Sara Duterte. Sige. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Mensahe kay Vice President Sara Duterte. Ay, nandito kami. Tayo kung kay Vice President Sara Duterte. Narito kami lang. Para ipagtanggol natin kay Vice President. Para sa kalaman ng lahat, mayroon akong sulat sa Supreme Court na nag-intervene doon regarding to sa impeachment. Yung 125 million na sinasar sa kanya bilang isang military, yung confidential fund yan, hindi dapat malaman kung sino binibigyan. At saka para sa aking opinion, madali lang i-distribute yung 125 million because he is the Vice President, bilang isang Vice President, gano'n lang kalaki 125 million. Bawat region, i-distribute niya. Magkano lang yun? Alam mo, 10 million, bawat region, bigyan niya ng mga DepEd or as a Vice President. Ubus ka ka ng 125 million. At saka, ito yung masaklap mga kaibigan. Doon sa impeachment ni Inday Sara na nakatutok doon sa confidential fund, kaya liit doon kumpara kay Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, 4.5 billion. 4.5 billion na hindi inibisigan na ang Kongreso. So, very clear na it's a biased investigation. Pero sa totoo lang kasi galing ako kay Marcos, walang ginawa ang Marcos Association pwede investigahan ang kalaban sa politika.
politika. Kalaman sa politika, nagsimula sila 2022, napag-usapan namin yan, na sisirain namin si Inday Sara. Nandun pa ako sa grupo nila yan. Actually, yung grupo ko na Vanguard of Democracy ay ginamit ng Marcos. Kaya yung Vanguard of Democracy ko, nasira. Mayroon sumama sa akin sa FPM, mayroon ng paiwan, nirespeto ko sila. Pero yung Vanguard of Democracy, during the campaign period, video, ay ginamit sa campaign. Tapos, expected namin na kami ang nagbibigay ng yaman nila kuno na ibibigay sa mahirap. Ang problema lang, tinatanong ko si Martin si Sister Araneta, kapatid mo doon kapatid ni First Lady, on process. Tinanong ko sa kapatid yung mga relaksamiyo na on process. Hindi matatapos sa isang taon, on process. Sabi niya, ganun matagal talaga. So, naramdaman ko na hindi pala maganda yung ginagawa nila kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, nandun ako sa grupo lang, almost 40, from 2022 at 2022 up to 2040. 2040, ang plano nila na hawakan ng Pilipinas. Kaya inuubos nila ang kaban ng bayan para sa kanilang maitim na balak. At ako mismo, testigo, yung malito-malito na yan, bago lumabas yung mga brave soldier na yan, ako mismo ang testigo at sinabi sa amin, every week, from Gusto, mag-report sa Malacanang, may dalawa natin, hindi sa Manila, nakapit sa akin doon, attack-the-case, assassinate yung balita, ngayon na lang lumitaw yan. Ang sinasabi niya, sir, every week, nagre-report ako sa Malacanang, may dala akong balita. Bakit daw? Kasi nga daw, hindi na kumuha ng housing project para daw sinuport nila si Sandro Marcos para sa kanilang mga balak. So mga kababayan, nanawagan ako ng Marcos administration. Mayroon silang mga intereses. Ubusin ang kaban ng bayan para sila ay tumagal sa kanilang serbisyo o sa kanilang panunungkol sa Pilipinas, which is mali naman. Kasi nga, dapat ang pinapakinggan natin ang taong bayan, hindi yung mga sarili lamang. So, siguro maaari, yun na lang muna iparating sa inyo yung dismissal ni Inday Sara. Kung kayo mo naman, kung kalala Vice President Sara Duterte, na rin ng Pilipino, nagtunay na kasama sa'yo. Bumay na magmamalasakit. Iba mo yung buhay ko para lang ipalaban sa bawat Pilipino. Maraming salamat. Sir, isa na lang, last talaga. Bilang taga Mindanao, ano yung mensahe ninyo kay Senador Mig Zubiri? Hoy, kababayan, pasisya na lang kayo ha. Naka-Mindanao ako, sa Ubing, Maguindanao ako. Kaya lang nagbumay na ako doon sa Manila, kaya medyo naubusan ako sa Bisaya, sa Lingwahe. Congressman Mike Zubiri, Mig Zubiri, nananawagan ako sa'yo, ikaw lang ang taga-Mindanao na gago. Bakit? Almost Mindanao, kahit kapitbahay mo, Duterte, ikaw lang nag-iisa. Bakit? Meron ka bang tampo? Hindi dapat galisin ang tampo natin personal. Dapat, ikaw Congressman Senador Zubiri, sana naman, hindi ako makapagsalita ng Bisaya sa kanila kasi sana naman pakinggan mo ang inyong kapitbahay, ang inyong kababayan sa Mindanao. Tayong taga Mindanao, alam natin ang puso na ang Pangulong Duterte ay tunay na makatao, makabayan. Hindi katulad ni Marcos. Si Marcos, nanggaling ako sa kanya mula pa 17. Ang nakita ko sa Marcos Jr., nakasarili. Paano makasarili? Kasi masawa niya, makasarili. Masawa niya ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Kaya maraming salamat. Thank you. Colonel, thank you. Patayin ko na. Halahay sa propaganda.
Okay lang? Ha? Saglit lang kahit mga isang minuto. Ilang minuto? Dalawa, tatlo. Sige, sige. Dalawa.